Napakalaki na po ng impluwensya ni Mayor Vico hindi lamang po sa lungsod ng Pasig kundi maging sa mga kapwa niya politiko sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. At eto, meron po tayong pag-uusapan kung saan isang mayor nga po, isang batang mayor, no, sa lungsod ng Lucena, kung saan si Mayor Vico po ang kanyang tinitinghala, na kung saan nasabi niya pa nga na makabagong muka ng henerasyon po natin. So ito, panoorin po natin yung kanyang interview bago po tayo mag-react. Pero bago po tayo magsimula, don't forget to like and subscribe. Pre, ano ba naman yan? Ba't biglang may ganyan? Tapos nung nakita nila tito na natutuwa yung mga tao, na-appreciate na rin nila. Na yung mga tao, thank you po kasi welcome kami dito. Yung mga simple gestures na gano'n. Do you have a political hero? My political hero, except my father. Except your father? The standard of our generation now is Mayor Vico. We haven't met, pero kasi based dun sa mga nakikita ko sa mga ginagawa niya, siya talaga yung standard ng generation namin. Pagdating kasi sa kanya, medyo binabago niya na yung style ng pagiging politician. And consistency. Yes, Kasi lahat naman ng batang politiko, yun ang sinasabi. Yeah. Many decades ago, every time a young politician would come into the scene, they would talk about changing the political landscape. Everybody would talk about the ideal. Everybody would talk about, you know, the people. Everybody would talk, yung ganon. So, importante sa atin yung consistency. Yes po. Diba? And I think that's what you're seeing in Vico. Yes po. Oo. So, I know you're very young and you may be in a work in progress in terms of ideology, in terms of philosophy. Pero habang ikaw ngayon, kasalukuyan mayor, do you also feel that sometimes it is important to be feared? Yes, tito. Can you explain that based on your experience? I don't want to say feared, tito, but respected. Yes, I understand that. Kasi pag kinakatakutan ka, feeling ko malilimit yung potential ng mga kasama mo. But I feel like it's important to be respected so that they follow you. Impact, making a difference. Right now, 1 year into the office, aside from trying to change attitudes, aside from what we talked about, VIP ka, anong mga programa ang ginagawa mo at gagawin mo para matupad mo yung desire mo, you know, to make an impact and to make a difference? Una siguro, after po nung VIP, kasama na kasi sa VIP is welcome yung lahat. I mean, no gender, no religions, na ano, but I will work with you because of what you can do. Not because of what your religion is, or kung babae ka, lalaki ka, trans ka, but kung ano yung kaya mong ibigay. From there, mabibreak yung barriers dito. After na mabreak yung barriers, mas lalong magkakaroon ng limitless potential yung pwede nating magawa. Tapos doon ko na po sinama dito. Kasi ang tagline ko was Boom Lucena. I'm sorry? Boom Lucena, tito. Boom! Boom Lucena. Lucena. Okay, so balikan po natin yung mga sinabi po ni Mayor Alcala, no? Kung saan sinabi niya nga po na si Mayor Vico po kasi siya po yung, kumbaga, binabago niya po yung eksena. Binabago niya po, no, kung ano yung nakasanayan, which is nangyayari po. Totoo po ito, 'di ba? Kumbaga, sobrang naiiba po si Mayor Vico sa lahat ng mga politiko kasi tanging siya lang naman po yung politiko na hindi po naglalagay ng pangalan niya sa mga proyekto, hindi po kinikredit sa kanya yung mga proyekto. Ayaw po niya na magkaroon ng utang na loob sa kanya ang mga tao, 'di ba? Hindi niya po sinasama yung kanyang pangalan sa mga binibigay, wala ka pong makikitang logo. So yun po yung ginagawa ni Mayor Vico dito po sa amin sa Pasig. Kaya nga po, binabago niya kung ano yung nakasanayan ng mga tao. Na kapag politiko, ibig sabihin po niyan, kaakibat na po dyan ng malaking pangalan nila sa lahat po ng mga ibibigay nila sa iyo. Kain, relief goods, mga proyekto, 'di ba? Etc. Mga allowance na binibigay na sasabihin ay scholar daw po nila. Pero ang totoo ay pera po ng taong bayan ang ginagamit nila. So, mga kaparing, hindi po natin kilala itong si Mayor Mark Alcala, pero marami po tayong nababasa kung saan sinasabi nga po ng mga nababasa po natin ng mga tao na nakakakilala po sa kanya, especially po yung mga taga Lucena,
Quezon, ay siya daw po ay isang batang Vico. Kumbaga, susunod po sa yapak ni Mayor Vico. Batang version po ni Mayor Vico. Mas bata. Bata pa naman si Mayor Vico pero mas batang version. 'Di ba? So, yun nga, sinasabi nga po nila. Siya daw po ang Mayor Vico ng Lucena City. Which is hindi naman po nakakapagtaka kasi marami na rin po akong nababasa tungkol sa kanya sa mga nakikita ko po yung mga post niya na nagbibigay po siya, no? Marami po siya mga proyekto na kaugalian ng mga ginagawa po ni Mayor Vico na hindi po nagpapasikat, hindi po naglalagay ng mga pangalan, etc. etc. So kaya po nasabi na siya daw po ay Batang Vico o Mayor Vico ng Lucena City. So para po sa atin, nakikita ko po itong si Mark Alcala na susunod po sa yapak ng isang mabuting politiko, tapat, good governance, maayos at may pusong paglilingkod po talaga na tunay. Yung tipong pumasok ka sa politika hindi para sa pera, hindi para sa kasikatan, kundi para makapaglingkod ka sa bayan. 'Di ba? So sana po, 'di ba? Ito po yung sinasabi ni Mayor Vico na dumami daw po yung mga kabataan na gaya niya. Dumami daw po yung mga politiko na may malinis na hangarin para po sa bayan, hindi yung pera-pera lang, kapangyarihan, etc. So, tayo po ay natutuwa, kahit ako sobra po ako natutuwa na meron pong isang Mayor Mark Alcala na iniidolo po si Mayor Vico at ginagawa niya yung mga ginagawa ni Mayor Vico. Kumbaga, si Mayor Vico po yung naging magandang impluwensya po sa kanya para gumawa din po noon ng mga ginagawa niya. Ito po yung sinasabi ko na napakalaki po ng impluwensya ng Mayor Vico para po sa mga batang politiko, 'di ba? So magpatuloy po ito. So isa rin po ito sa mga abangan po natin balang araw, no? Na sana ay sa susunod po na mga taon makita po natin o mabalitaan po natin na napakaganda na po ng pamumuno ng lugar ng Lucena City. Wala nang korupsyon, maayos na, wala nang mga, 'di ba, wala na pong mga palakasan, mga trapo. Kung ano pong nangyayari ngayon sa Pasig, 'di ba, malay po natin mangyari din po sa Lucena City kasi meron po tayong isang batang politiko doon na meron pong pagkakatulad ng pamumuno kay Mayor Vico. Pero hindi po tayo taga Lucena, so hindi pa po natin kabisado kung ano po yung kanyang tunay na serbisyo. Yung mga taga Lucena lamang po ang nakakaalam nun. So kung may mga taga Lucena po dyan, paki-comment na lamang po kung ano po sa tingin ninyo ang ginagawa po ng mayor na si Mark Alcala, kung siya po ba ay matapat, mabuti, kasi base po sa mga pictures, sa mga nababasa po natin tungkol sa kanya, puro po mga magaganda, no? Sinasabi pa nga po ng ilan na parang si Mayor Vico, batang version ni Mayor Vico. Unahin po ang serbisyo, wala na po mga politiko na kurakot, wala na po mga politiko na maglalagay ng mga pangalan nila sa mga proyekto, sa mga kalsada, etc. Wala na po mga politiko na mas uunahin pa yung mga kaibigan nila. Wala na po yung mga politiko na sakim sa kapangyarihan. Imagine po natin, di magkakaroon po tayo ng isang maayos na bansa na nagsisimula po sa mga local government. Tapos imagine pa natin, ang mamumuno pa sa atin sa pinakamataas na posisyon sa mga kongreso, sa senado, sa bise, sa press, ay kagaya rin po ni Mayor Vico at ni Mayor Leni Robredo. So magiging magandang bansa po ito, mga kaparing, di ba? Kasi ang isang bansa po na walang mga kurakot, kaunlaran po ang resulta niyan, 'di ba? So gayahin po natin, pansinin po natin ang Singapore. Mas inuna po nilang patalsikin, puksain ang korupsyon, tanggalin sa pwesto yung mga korap na politiko. So asaan na po ang Singapore ngayon kahit napakaliit pong bansa? So para napaka-imposible po na yumaman bigla ang Singapore. Wala naman po silang pinagkukunan ng yaman. Kaya po ng langis, 'di ba? Pero dahil sa meron silang maayos na gobyerno, kaya po nagkaganto yung bansa nila, naging maunlad. Imbis na siraan, 'di ba, nakawan, nag-isip po sila ng ibang plano kung paano nila papaunlarin ang bansa nila, 'di ba? So yan po yung mangyayari sa atin, sa bansa natin, sa Pilipinas, kapag ang mga politiko po natin, kapag ang mga namumuno po sa atin ay kagaya po ng mga leader sa Singapore at kagaya po ni Mayor Vico, 'di ba?
Yun lamang po mga paring, don't forget to like and subscribe. Bye!